Nilikha lang talaga nila yan para gibayin ng Presidente Duterte. Kaya durog na durog ho. Durog na durog yung presentasyon ng prosecution. Nadurog ni Attorney Kaufman ng depensa. Narinig ko na yung mga argumento nila. Yun ilang taon ko nang naririnig sa mga kalaban ng Presidente Duterte, yung mga kritiko niya. At parang sirang plaka na paulit-ulit nilang sinasabi. Yun namang dalawang abogado ron na Pilipino na di umano ay kumakatawan sa mga biktima. Yung isa, hindi naman ng mga legal arguments. Kung hindi ang ginawa niya, sinisiraan niya si Presidente Duterte. At yung isa naman, nako, emotional din. Wala ring argumentong legal. So, yung dalawang abogadong Pilipino, hindi naman legal ang kanilang hindi naman sa legal yung argumento nila, kundi pang emosyon. Prosecution's submission rehash of false narratives. For the case to proceed to trial, the prosecution must prove the existence of substantial grounds to support the charges. In what appears to be a rehash of the black propaganda against Duterte's war on drugs by the latter's detractors, aided by a biased mainstream media, the prosecutors harped on the false narratives dished out by the Duterte haters and critics. The prosecution team, in its submission to the ICC judges, quoted Duterte's speeches that were delivered on different occasions containing fiery and inflammatory threats of killing criminals engaged in drug trafficking. It also presented a memorandum circular signed by former Philippine National Police Chief, now Senator Ronald Bato de la Rosa, directing then PNP members to go after and neutralize suspected drug-engaged criminals. It argued that the word neutralize was a euphemism or code word for kill. The prosecutors argued that the speeches of Duterte showed his murderous intent in killing those involved in drug-related crimes. It tried to convince the pretrial chamber judges that Duterte's speeches, together with the then PNP chief's circular to neutralize the targeted criminals, showed a commonality of murderous intent between Duterte and the PNP to put into effect the state policy of the then president to kill thousands of drug traffickers, users, and drug lords. The prosecution put forward as proof of Duterte's masterminding extrajudicial killings the circumstance that the former president made public a list of 1,000 or more individuals engaged in drug trafficking with accompanying threat of killing them, and the succeeding fact that 2 prominent personalities included on the list were killed while in detention. To buttress their claim that Duterte ordered those EJKs, the ICC prosecutors offered the sworn statements of those who participated in executing the order to kill. They added that they were members of the Davao Death Squad created by the ex-president to implement his alleged program of killing them. They offered as proof his purported admission in the Senate investigation that he indeed formed the death squad. One private lawyer of the alleged victims of EJK pontificated non-legal arguments, saying that millions of fanatical followers of Duterte are clones of the latter infected with a virus of impunity and should be vaccinated with truth, while the other lawyer made an emotional appeal, pleading that the sufferings of the grieving and anguished relatives of the victims can only be assuaged but by confirming the charges and for Duterte to face trial and be convicted for crimes against humanity. Ayan po, Attorney Sal. Yung pong prosecution, nung nakikinig ko tayo, nung nagbigay na sila ng presentasyon, nakakatulog ako, alam niyo ba kung bakit? Kasi narinig ko na yung mga argumento nila. Yun ilang taon ko nang naririnig sa mga kalaban ng Presidente Duterte, yung mga kritiko niya. At parang sirang plaka na paulit-ulit nilang sinasabi. Nagpresenta sila, halimbawa, sabi nila, meron daw kasing programa ang Presidente Duterte na patayin ang mga drug pushers, drug addicts, drug lords, lahat na ugnay, impuelto, kasama
sa illegal drug trafficking. At yung programa daw pong yun, makikita na itong si Presidente Duterte, sa kanyang mga talumpati, siguro mga sampuhong talumpati ang prinisinta nila doon bilang prueba para ipakita ang layunin ng pagpatay or the murderous intent. At binabasa nga nila, kinukote nila doon na palaging I will kill you, papatayin kita. Pag hindi kayo sumunod, patay. Abot talagang yung dating style ni Presidente Duterte. At sabi nila, yun ang patakaran pang-estado ni Presidente Duterte. Kaya sabi niya, makikita nyo na yung mga nasa baba, sumunod sa kanya sapagkat kasama yun sa kanilang usapan. Katunayan, sabi niya, meron ditong dokumento, yung memorandum circular na pinirmahan ni dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, ngayon ng senador. Meron pong nakalagay doon na i-neutralize ang lahat ng mga pinaghihinalaan, mga sususpetsahan na mga kriminal na gumagawa ng mga pagtutulak ng droga, illegal na droga. At yun daw, yung circular na yun, yung memorandum na yun, kung iugnay mo sa mga speeches, makikita mo yung commonality of murderous intent. Ibig ko sabihin, yung di umanong pag-uusap, pagkukutsaba nila na ito ang ating gagawin sa mga involved sa illegal na droga. At pagkatapos, meron hong ding pinipresenta sila na di umanong ito, mga testigo namin, sabi nila. Ito mismo ang mga umamin na sila'y pumatay. Pinatay nila sa utos ni Presidente Duterte. At sila daw po yung tinatawag na Davao Death Squad na talagang ang pakay nito. Kaya daw binuo ni Presidente Duterte upang ipatupad yung kanyang programang pagpatay. At ito daw pong mga testigong ito ay umamin na sila ang mga gumawa nito. Sa utos, sa utos di umano ng nasa taas ng presidente. At binigyan po sila nagbigay pa sila ng presentasyon doon para patunayan na totoo ang lahat ng sinasabi nitong mga testigo, pati ng dokumento, pati na yung mga speeches niya. Inilatag po nila na si Presidente Duterte daw, sa kanyang isa sa mga ilang speeches niya, ay nagbigay siya ng listahan. Etong mga listahan ng mga mahigit sa 1,000 mga imbuelto sa drugs. May mayor, may mga politiko, mga negosyante, basta maraming may listahan. At sabi nila, doon mo makikita na talagang itong si Presidente Duterte nag-utos talagang patayin ito sapagkat sinabi niya na itong mga taong ito ang talagang involved na dapat ito ihantingin natin to at pagpapapatayin natin to. At dahil daw doon sa kanyang mga salitang yun, at dahil doon sa listahang ipinakita talaga klarong-klaro na meron talaga siyang mga papatayin. 2 daw ang nasa listahan ang napatay. Yun na nga si Espinosa at sino pa ba yung isa, mabilog ba yun? So nagpapakita raw na, kita mo na, sinabi lang na patayin, napatay kagad. At meron daw silang ebidensya na mismong doon sa kulungan, nagkaroon ng
usapan doon, narinig doon na isang testigo na meron daw nagsabi, boses pa daw ni Presidente Duterte na siya daw na nagsabi, patayin. Talaga naman, ano. Anyway, oh, madaling sabi, yun ho ang kanilang mga presentasyon. Yun namang dalawang abogado ron na Pilipino na di umano ay kumakatawan sa mga biktima. Yung isa, hindi naman ng mga legal arguments. Kung hindi ang ginawa niya, sinisiraan niya si Presidente Duterte. At sinasabi niya, dahil yung taong yan, sabi niya, nagkaroon tuloy ng mga clones. Kung mga, di ba ang clones parang, parang kakambal. Marami daw, lahat daw ng mga Pilipino, mga panatiko sa kanya, mga clones na yon. At kailangan daw bakunahan kasi daw, meron daw, tinamaan daw ng virus of impunity na pumatay ng tao. Virus of impunity daw at kailangan ng bakunahan ng katotohanan, vaccination of truth, sabi niya. At yung isa naman, nako, emotional din, wala ring argumentong legal. Sabi niya, yan yung mga, yung mga biktima na naririto ngayon. At yung mga hindi nakarating, yan po nagdanas, nawala ng kanilang kamag-anak. Nawala na yung mga dapat nilang gawin sa araw-araw na nakikita nila. Wala na yung mga selebrasyon ng mga birthdays, mga weddings, kung ano-ano pa, mga sosyal. Kasi namatay na, pinatay na. Pinatay na nito si Duterte. Kaya kailangan, sabi niya, magkakaroon lamang ng katarungan ang mga paghihirap nito, ang mga pagdadalamhati nito na kailangan talagang yung confirmation of charges i-grant at huwag i-dismiss, ituloy. Magkaroon ng trial. Magkaroon ng paglilitis at kailangan si Presidente Duterte umarap dito at i-convict para siya'y managot sa kanyang mga krimen laban sa sangkatauhan o crimes against humanity. Iyan ang presentasyon ng prosecution o ng mga taga-usig. Ayan. Ayan, Attorney Sal. Tuloy po tayo sa next subtitle itong Prosecution Case Shattered to Pieces. The foreign defense team led by British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman made mincemeat of the prosecution's submission. It crashed the prosecution's pretenses on the imagined direct link between Duterte and the perpetrators of the crime charged against the former. The defense team exposed the prosecution's deliberate cherry-picking of Duterte's public utterances, choosing only the salacious parts and deliberately omitting the exculpatory or exonerating parts of the speeches. While the earlier part of the former president's speeches thundered on his threats against the drug syndicates, users, and traffickers, the latter portion pounded on the strict adherence to police protocols and rules of engagement in executing drug-related police operations, with the repeated reminder that the police officers should only use lethal violence on the suspected criminals if the latter is resisting arrest would place the police enforcers in grave danger. The defense team demolished the claim of the prosecution that the memorandum circular of De La Rosa was a command to the police operatives to kill those suspected or perceived involved in drug trafficking. The very document itself contains directives that commanded the police officers to effect arrest in accordance with the law. Kaufman pounded the last nail in the coffin of the prosecution's case by completely destroying the credibility of the prosecution's vaunted witnesses by exposing the contradictions by and between them in their sworn statements. One witness was shown to be contradicting himself in the manner of killing the victim, or his victim. In a statement, he said he killed the victim with a knife, but in a subsequent sworn declaration, he said he shot the victim with his gun. Kaufman educated the prosecution on the inadmissibility of the witnesses' testimonies owing to their hearsay and double hearsay, apart from coming from unreliable self-confessed murderers. The existence of the so-called Davao Death Squad was exposed to be a media-created fiction.
This columnist was seated beside Duterte during the Senate investigation, appearing as his lawyer. No such admission was made. He said it was the criminals who were killing each other. They were the death squad. There was a vigorous attempt by the prosecution to redeem itself in the final summation, but it dismally failed as it was beyond salvaging. Yan po, Attorney Sal. Yun yung defense naman, si Attorney Kaufman, dinurog niya. Dinurog. Kaya nagkabasag-basag. Kaya nga sinabi ko, prosecution case shattered to pieces. Nagkadurog-durog. Nagkabasag-basag. Yung kanilang teorya. Paano niya dinurog? Alam niyo na rin ito kasi sa totoo lang. Yun ang mga sinasabi ni Attorney Kaufman. Sabi nung dalawang reporter doon. Sabi niya parang kayo yung nagsasalita ro, narinig na namin lahat yung mga depensang yun. Totoo naman o yun kasi kayong mga regular na nakikinig, dati na ho nating sinasabi yun. At ganito giniba, sinira ni Attorney Kaufman. Sabi niya, yung mga speeches na pinapakita nyo, yung puro kayong kill, patayin dito, patayin sila. Ang problema sa inyo, nag-cherry picking kayo, tinatawag. Alam mo yung cherry picking, ibig sabihin, namimili lang kayo, pinipili lang nyo lang yung mga salitang magpapakita na mamamatay tao itong si Presidente Duterte. Samantalang yung mga salitang yon, blaster lang yon, pananakot lang yon. Yun ay hyperbole, tinatawag, mga exaggeration lang yon. At hindi naman totoo talagang gagawin niya o papatay niya. At ang katunayan, ito, para may pakita namin sa inyo. Na hindi totoo lahat yung pinagsasabi nyo. Kasi nga yung mga speeches, yung mga talumpati niya, ang ginawa nyo, pinili niyo lang yon. Hindi nyo dinugtong, hindi nyo sinasabi yung kabuuhan. Sapagkat doon sa bandang huli ng kanyang mga talumpati, sinasabi niya na kailangan kayong mga pulis ay huwag mag-abuso sa inyong kapangyarihan. Kung kinakailangan yung patayin sapagkat nanganganib ang buhay nyo, ay pwede nyong gawin. Saka nyo lang gagawin yan. Huwag na huwag kayong gagamit ng dahas. Kung hindi nanganganib ang buhay nyo. O alam po ninyo, ang doktrina ng self-defense ay legal. Sapagkat ang ating mga batas, kahit na anong batas pa, sinasabi na bawal ang pumatay. Pero kung yung papatay sa'yo, papatayin ka at nanganganib ang buhay mo, wala kang ibang depensa kundi patayin mo ni siya, hindi ho kasalanan yon sa batas ng tao. Kaya sabi nung Attorney Kaufman, yan ang problema sa inyo. Pinipili nyo, katunayan dyan, sabi niya, meron pa akong 30 speeches. At pinipresenta ko rin to na nandun lahat yung mga exonerating, exculpatory statements contradicting your claim na kaya siya nagsasalita na gano'n yun ang kanyang programa. Parang panakot lang yun. Alam po ninyo, ang tanong, bakit ba ganyan kasi naman si Presidente Duterte? Tuloy ginagamit. Alam po ninyo, mga Pilipino, hindi pa pwede yung pabait-bait ka sa mga kriminali. Hindi yung matatakot. Ang karanasan ni Presidente Duterte sa Davao, ganun. Naging matagumpay. Tinatakot niya talaga Ngayon, sabi niya, yung sinasabi niyo death squad, hindi ginawa ni Presidente Duterte yun. Yun ay gawa-gawa ng media. Media created yan Sila nag-coin niya na death squad. Duterte o Davao Death Squad na ginawang Duterte Death Squad. Ang katotohanan po niyan, kung kayo ay nakinig doon sa Senate investigation,
Tatandaan nyo, akong katabi niya. Kasi sabi niya sa akin, ikaw mag-abogado sa akin. Sabi mo, hindi ka naman kailangan ng abogado ka na. But anyways, nandun tayo. Ayun na, nag-uusap kami, pero hindi naman nila nakahalata na nag-uusap kami. Sabi ni Presidente Duterte, yung death squad na yan, hindi ko ginawa yan. Meron ng mga pagkakataon, ginawa ko yan. Pero actually, kung papakinggan mo yung mga sinasabi niya, yung death squad na yan, alam mo kung sino yung mga death squad na yan, yung sila rin yan, yung mga kriminal. Sila nagpapatayan. Iniintriga ko yung isa. Sasabihin ko, yan, yung kalaban mo, ganyan. Ikaw, ganito, ganyan. Nagpapatayan sila. Alam po ninyo, yung mga involved sa droga, talaga matagal na nating sinasabi na magpapatayan talaga yan. Sapagkat, meron silang rivalry. Magkakaribal sila sa pagbenta, sa teritoryo. Nag-aagawan sila ng lugar. Dito, huwag kang makialam dito. Pag nakialam ka dito, patay ang uti mo sa amin. Pangatlo, nagkakaroon ng konsehan, ng bilihan. Kaya hindi pa presidente si Duterte. Marami na nagpapatayan, lalo na nung magiging presidente na siya. Kasi, yun yung mga galit doon sa kabila, gustong magsumbong sa otoridad. Kailangan patayin mo para hindi na magsumbong. Ganun yun. Ganun talaga ang pangyayari. At syempre, meron din yung mga talagang napatay, lehitimong police drug operation na marami talagang mapapatay. At hindi yung totoo, sabi ni Attorney Kaufman, na pinapatay ito na defenseless. Ako naman pangdagdag ko doon, kung matatanda niyo, palagi kong sinasabi, paano niyo ipapaliwanag sa akin kung ito nga'y pinatay ng walang kalaban-laban? Yung mahigit sa 100 pulis na napatay kaugnay sa police drug operation. Paano mo ipapaliwanag sa akin yung mahigit sa 100 maselan o seriously injured na sugatan? Ibig sabihin, kaya yung napatay, nasugatan, kasi nagkaroon talaga ng enkwentro. Kasi yung mga inaaresto nyo, talagang hindi papayag magparesto ng buhayan. Pag nakakita ng pagkakataon na makuha yung baril na nag-aresto sa kanya, aagawin niya. Magbabaril lang talaga sila doon. Ang iba naman, may mga dalang baril at pag nakahalata, bubunot na ng baril yan. Ganun talaga ang nangyari. Kaya sabi ni Attorney Kaufman, yung mga sinasabi nyo na testigo nyo na sila yung mga death squad, kung susuriin ninyo, sabi ni Attorney Kaufman, yung mga anong tawag dito, yung kanilang mga testimonya, yung sworn statements. At ito, matagal ko rin nung binabanggit ito, kung matatandaan nyo. Pag lumalabas yung mga sworn statement ng mga testigong ito, hindi ba dito sa programa natin to, sinisira natin. At pinapakita natin yung mga hindi kapanipaniwala at yung mga kontradiksyon. Yun nabasa kasi ni Attorney Kaufman lahat yun. Kaya nakita niya rin, alam nyo, pag kayo'y abogadong matino, abogado kayong hindi bias, talagang ganun ang sasabihin nyo. Lahat ng mga abogadong objective, yung depensa ni Attorney Kaufman at yung depensa ko dito sa programang ito, ganun din ang gagawin nyo. Kasi may pinag-aralan kayo sa batas. Siyempre, alam nyo na kung ano yung hearsay na tinatawag, yung wala namang personal na kaalaman. Halimbawa, sabi ni Attorney Kaufman, tatanungin mo, meron ba kayong ebidensya na nagutos si Presidente Duterte? Wala. Ang nakalagay doon sa mga testimonya ng mga testigo nyo, utos ni Presidente Duterte o utos sa taas. Sino nagsabi? Sabi ni ganito, sabi nung isa pang police o assistant nung o driver o ganito. O madali sabi, di wala ko siyang personal na kaalaman, sabi daw ni ganito. Sabi ni A, halimbawa, pag tinanong mo si A, sabi ko ni ganyan. Madali sabi, inadmissible in evidence. Hindi yung katanggap-tanggap yan sa isang hukuman. Kailangan kasi
pag ikaw ay nag-testify, kailangan meron kang personal na kaalaman. Alam mo, hindi yung narinig mo lang, hindi yung chismis, hindi yung haka-haka, hindi yung, kagaya niya, sabi niya, narinig niya raw ang boses ni Presidente Duterte. Pwede ba yung narinig mo sa telepono, sasabihin mo na siya yun? Paano wala kung kaboses mo? At saka, alam niyo, sabi nga ni Atty. Kaumal, pinaniniwalaan niyo, ito yung mga mamamatay tao. Pagkatapos, binigyan niyo pa ng promesa na magkakaroon sila ng kalayaan, magkakaroon sila ng immunity, hindi niyo sila ididimanda, basta magsalita lang sila ng ganon. O siyempre, yun ang gagawin nila. O, yun naman yun naman mga abogado. Hindi ko na nga nilagay sa column ko wala nang oras. Sabi niya, yung mga Pilipinong panatiko kay Duterte, milyon-milyon yan, mga clones yan, mga kambal yan, puro mga mamamatay tao, mga isip na mga yan. Kailangan bigyan mo niya ng bakuna yan kasi meron silang virus of impunity. Hindi ba? Matapos ako lumabas doon sa hearing nung tinanong ang reporter ko, nung reaction ko doon sa virus of immunity, ang bilis ko na sagot ko, hindi. Yung virus of immunity, yun ay virus of lies. Yun ang mikrobyo ng sinungalingan. Sila ang dapat na bakunahan dahil nagkakalat sila ng mga black propaganda. Paulit-ulit. Oh. Yung isa naman, eto naman yung isa. Sabi naman ng abogado, yung dalawang abogadong Pilipino, hindi naman legal ang kanilang hindi naman sa legal yung argumento nila, kundi pang emosyon. Pang paninira lang. Sabi ng isang abogado, yun daw mga biktima na nandito. Actually, ang sabi ko sa akin doon parang dalawa lang ang biktima na nandun. O hindi, kamag-anak ng biktima. Yung isa daw, umiiyak, di ko nga ako nakita yun kasi nakatingin kami sa baba, nandun sila sa kaliwa. Malayo, ang daming tao, hindi mo mapapansin, umiiyak daw. Yung isa naman, nagpakilala sa akin na kinakatawanan niya lang yung pinsan niya para doon sa kamag-anak. Ngayon, itong abogado, nagtalumpati siya. Sabi niya, kawawa naman itong mga mahihirap na Pilipinong pinatay ni Pangulong Duterte dahil sa kanyang kautusan. Nagdadalamhati ngayon. Wala na, hindi na sila magiging masaya. Yung mga dati nilang ginagawa na nandun yung pinatay. Madalit sabi, puro emosyon. Sabi ni Atty. Kauman, teka muna. Ito, kaso kriminal to. Meron tayo mga regla rito. Yung ebidensya ba yung pinipresenta nyo? Pwede bang tanggapin sa hukuman yan? Hearsay. Kasi yung mga testigo nyo, nagbabanggaan. Nagkakaroon ng nagdidigmaan ng kanilang mga payag. Halimbawa, sabi niya, yung isa, tinan niyo yung isang sworn statement nyo na pinipresenta. Sabi nung miyembro ng death squad, di umano, yung mamamatay tao, marami na siyang pinatay. At pinapatay daw niya sa pamamagitan ng pagsaksak. Doon daw sa Davao notorious yun, kilala na mamamatay tao na ginagamit, pampatay. Yung, kung hindi balisong, punyal, kutsilyo, basta bladed weapon. Pero, siguro mga ilang linggo, gumawa naman siya ng panibagong affidavit. Naku, ang nakalagay doon, pinatay niya raw sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya. O, tinan mo, sabi niya, Atty. Kauman, paano naman kami maniniwala? Madalit sabi, gawa-gawa lang. Nilika lang talaga nila yan para gibayin ng Presidente Duterte. Kaya, durog na durog ho. Durog na durog. Yung presentasyon ng prosecution na durog ni Atty. Kaufman ng depensa.